NPA-NDO. Yes! Yes! Kumita na yan! Kahit, no? Hello! Yes! Narinig ba niyo ako dito sa harapan ng Senate? Yes! Mula hanggang apare, mula ang Pilipinas at sa lahat ng sulok ng mundo! Yes! Nandito kami ngayon sa harapan ng Senate. At lahat naman nandirito, Thank you so much! kung aking natatandaan, ang inyong lingkod ay nag-umpisa pa noong September 13. Yes! Dahil ako'y nakatira sa Barangay Payatas, malapit lang sa amin yung Batasang Pambansa. At noong September 15, doon nag-umpisa ang aking tagumpay. Dahil nag-resign yan si Romualdez. Romualdez. Kung titingnan natin, ang problema natin ay nag-umpisa sa Batasang Pambansa. Pero una pa, ang problema ng bansang Pilipinas ngayon ay nag-umpisa nung nakaraang eleksyon, noong 2025. Bakit ko nabanggit yun? Tayo ay naghalal ng mga senador. At dahil yung mga senador na hinihalal natin ay kakampi nung nakaupo na pangahag ng presidente ng Pilipinas. Ayun, dinirekta na ni Kapitana Picson. Bakit ko ngayon sinasabi rin sa inyo na nag-umpisa sa Kongreso at nag-umpisa ng eleksyon? Narinig ko kahapon, alas 12 na ako natulog dahil nag-monitor ako sa social media na nung nag-take over yung grupo ng minority. Hawak na natin ang majority. Nung nagkaroon tayo ng rally doon sa Batasang Pambansa, noong May 11, alam naman natin na hindi namin makukuha yung majority ng boto ng mga congressman. Kasi napili na, nabayaran na, nakuha na nila ang pondo sa pamagitan ng asawa ni Romualdez, yung si Yeda Romualdez na may hawak ng committee ng accounts. Doon nag-umpisa ang paglustay ng pera ng ating gobyerno, ni Bangag Bongbong Marcos. Tama ba yan? Naniniwala ba kayo doon? Yes! Kaya noong nagkaroon nung Lunes, sila ay nag-walk out, yung mga leftists. Ang kalaban naman natin, hindi lang si Bongbong Marcos. Kung baka sa puno, pinono ng bansang Pilipinas, si Bongbong Marcos ay dapat nang patayin yung puno na yan! Bakit? Bakit? Kasi yung puno na yan ay may mga sanga. Nagsanga-sanga na ng mga magnanakaw. Yun ang problema natin. Diba? Yun ang root ng ating problema. Dahil itong asawa ni George Garcia, habang ko lang nalaman, dalang yung lingkod, naglingkod ako sa Barangay Payatas for almost 18 years. Ang pinag-usapan doon, legal na salita. Hindi ba ako lawyer? Pero as per my experience, bilang 8 years na naging kapitan, 10 years na naging kagawad, yung quorum. Ano ba ibig sabihin ng quorum? Ang simple. Ibig sabihin ng quorum ay 1/2 plus 1. Kaya kung meron tayong 24 na senator, divided by 2, 12 plus 1. 13. 13. Ilan ba yun doon sa Senado Kamon? 12 lang eh. Oh, 12 ho. Kaya ibig sabihin, bakit nagkaroon ng quorum? Bakit nagkakaroon ngayon ng kaguluhan? Dahil nga, yung legislative secretary ng Senate ay asawa ni George Garcia na nakatanggap din ng maleta. Si Marivic Laurel Garcia, Tama ba ako doon, kuya? Deputy Secretary for Legislative Division. Yes. Siya ang nagdeklara ng quorum. Si Marivic Laurel Garcia. Kaya kung titingnan natin mga kababayan ko na mga Pilipino,
yung dinadanas natin. We as leaders, sasabihin ninyo yung mga sarili natin na leaders tayo. Why? Because nanggaling pa tayo sa iba't ibang lugar. With our own money, with our own pocket. Pagmula pa noong September, sabi ko, Lord, 8 buwan na ako dito sa pakikibaka. Bakit po ang inyong lingkod? 71 years na, nandito para makibaka. Ayun. Nandito para manguna. Unang-una, ako po ay produkto ng 1986 Revolution. Oh, mga veterano sa EDSA. 31 years lang ako noon. Ngayon po, 71 years na ako. Pero nandito pa ako. Pinagtataka. Bakit? Kasi nakita ko na inaabuso ni mga Bongbong Marcos ang ating demokrasya. Tama. Tama ba yung kain? Yes, agree. At the same time, kaya po ako'y nagsusumigasig at pumupunta rito kahit po ay hindi magandang aking kalusugan. Dahil sa isa po ako sa complainant noong 60 billion na pondo natin sa PhilHealth. Oh, wow. Meron ng Supreme Court order Yes. para ibalik. Naibalik ba? Binalik na na, pero tayo nagbayad. Binalik nga. Sabihin. Binadjitan sa 2026 budget. Ano Oh, man? thank you. Ibig sabihin, Kapitana, sinabi niya, ibinalik ba? Ibinalik, pero kinarga sa atin. okay. Ang nawala, wala na. Parang niluto tayo sa sarili natin. Exactly, Kapitana. Kaya tayo may papayag. Papayag na tayo na umaabot pa ng 2028 para umupo si Pangakong Marcos. Hindi na! Hindi na! Kaya tayo pong lahat, ang inyong lingkod, si Emerita Pecson, 71 years old, dapat na nakahiga na lang ako ngayon eh. Pero I try to go here from the time September 13, 2025. Nakaranas na tayo hanggang sa September 21, hanggang sa October 12, hanggang sa November 16, 17, 18, at marami pang iba. Marami pang iba. Memorize mo. Opo, nakadayari kasi sa akin yung pangyayari. Kaya, ibig sabihin, nung May 11, nung impeachment, At lahat ng Kapitana, yung mga date na binanggit niya, lahat yun, may mga kaso ako sa date na yun. Kinasuhan ako dyan. kasama pa yung May 1, yung Labor Day. Kasama po yung isa rin po kami, kasama namin si Atty. David. Ito, lagi pumunta sa bahay ko to eh. Dahil kami yung nag-launch ng signature campaign, yung tay kami naman. Ay, baka hindi nyo alam ha, si Kapitana ay mga isang linggo, wala pa isang linggo, kalalabas lang sa ospital. Wait lang, Sir Alan. Stress ako doon sa ginagawa Pero ng dito na naman, palaban sa lansangan. Kasi po, dali, tatapusin ko na. Tirada. Kasi po, para magkaroon naman tayo ng mga Pilipino ng motivation, naaral ko po kasi yun sa nabasa ko sa libro. Tayo ngayon, yung edad ng mundo, di ba? Edad ng mundo. Tatapusin ko na yung edad ng mundo. We are now wisdom age. Wisdom age. Ano ibig sabihin ng wisdom age? Ang ibig sabihin ng wisdom age, ano man ang nangyayari, nasa atin yung divine intervention kasi lahat ng mga layunin natin, lahat ng gusto natin ay para sa ikabubuti ng mga Pilipino sa buong mundo at sa buong Pilipinas. Very Kaya inspiring. tayo po, pagkaisa, alam na alam ko na isa rin sa law of the universe, yung batas ng God, ay lahat ng panahon, lahat ng oras, lahat ng nangyayari ay may tamang panahon in His God's perfect time. Marami pong salamat sa mga hindi nagsasawa at magandang hapon sa